yung kahalagahan na huwag mong kakalimutan na mas makapangyarihan ang pag-ibig kaysa sa kamatayan. Natatandaan po natin kahit yumaon na si Papa Boy o sino mang mahal natin sa buhay, basta't nananatili ang pagmamahal natin, mananatiling buhay yan. Kaya nga, natatawa ko nung minsan, nakaraang buwan, nag-petition ako ng isang namatay na napakayamang matanda, nabuhay pa yung misis, kaibigan ko yung misis. Yung matandang yun, 85 na, pero hindi mo mukhang 85, kasi lagi nakabotox yung mukha, talagang nagpapa-injection siya. Kaya nga nung inililibig na, hindi ko malaman kung tumatawa yung matanda, umiyak, sabi niya, Baste, bakit mo naman ako iniwan? Kaya tumutululuwa, sabi ko, ay, malaking pera, no? Kasi nga nakabotox yung mukha, no? Hindi niya nasa prasa mo, hindi nakabalot, Baste. Parang hindi malaman na ligay siya na namatay yung mister niya. Mas mahalaga na huwag natin makalimutan na pagmahal mo yung tao, kahit mahal na po, birthday niyo po, masaya kayo kapatid. Nagja-jacket pa ho kayo, mainit na. Sabi ko ngay aircon, parang props, no? Ito na ayoko sa dulce, nung kami rin no? Tapos ang mahal-mahal pa ng sikil nila dito. Mamaya asugurin natin. Malakas pa hininga natin. Ano mo nga kung aircon siya? Maka-heater yung power, microwave, no? Tatandaan natin na pag mahal mo yung tao kahit namatay, mananatiling buhay yan. Yan ang laging napakagandang pamantayan ng ating pananampalataya tayo mga Katoliko. Kasi pinapaalala sa iyo, kaya nga tawag natin, hindi naman binawian ang buhay, kundi sumakapil ang buhay. Umaakyat lang tayo sa mas mataas na estado. Hindi mo tayo taga rito, kaya nga tawag sa simbahan natin, parokya eh. Bakit parokya? Nanggaling po sa salitang Griego, parokia. Nang ibig sabihin, mga banyaga. Tayo'y panandalian lang dito, hindi ito ang tahanan natin. Sandali lang. At alam niyo, sama ka, sandali lang ng buhay. Kaya po, in-enjoy ko buhay sa tamang paraan. Dahil hindi lahat ng oras, bata ka. Parang kailan lang, no? Makapaslit lang kami ng bata, ganyan. No? Wala kang ginawa, kundi dumete sa nanay mo, o kaya maglaro, no? Dumaan tayo dyan, pero tama yung kasabihan na there is only one thing that is constant, and that is change. Bukas na pag-gising niya, ibang tao na ho kayo. Lalo na pagka naglipat-lipat na yung munta mo, nasa kabilang bahagi na, ibang tao na yan. No? Yan lang ang isang sigurado. Lagi nagbabago ang aspeto ng buhay natin. Pero isa lang ang mananatili, yung pagmamahal. Kaya pag isang tao, kahit namatay yung mahal niya sa buhay, mahal niya, mananatiling buhay yun. Kaya ako yun ang hiling ko sa inyo, pwede ko bukas pag inilibig nyo, tama na po yung mga pamahiin. Alam nyo na namatay yung lola ko, ang dami ko nakaaway ng mga antik. Kasi sabi ko, kung titignan nyo, may mga pamahiin tayo, lahat tayo mga tanga talaga. Lahat tayo mga tanga. Sa burol, bawal maligo pag may burol, may mamamatay. Kaya yung isang antik ko, namatay yung nanay niya. Pagpunta namin doon, hindi ko malaman kung sinong patay. Lahat amoy patay. Kung hindi nagsipagligo, kasi kung kailan libing patay. Bago ilibing, itawid na maliliit na bata. Kasi para hindi dalawin. Kayo mga bata pa lang takot na sa patay. Kayo para magpatas, pag bata naman na namatay, kayo matatanda naman na itawid. Diba? Nakakatawa eh. Pag ikaw, brother, may nunal ka sa ilalim ng mata at babae ka. Huwag mong tutulungan, mababalo ka. Kaya kung may nunal ka dito, iyak ka, puro pakaliwa. Eh, paano kung may nunal ka rin dito? Aalala din ba? Hira. Eh, paano kung puno-puno iyak ka? Eh, paano kung nalapipitig mo? Ang hirap, di ba? Pag ikaw ay may sanggol, nilabas mo, kailangan mo lagyan ng pula sa ulo. Bakit? Para hindi daw mausok. Hindi totoo yung kaya may pula, para malaman mo kung anong klaseng siopaw yan. Kasado ba? Bola-bola, no? Kung ano ginagawa natin. Nung minsan, yung isang auntie ko, namatay yung nanay niya, bago namin pasok yung antakol. Talagang mga yumakap sa antakol. Sabi niya, nakasok mo kami iniwan. Yung luka, papatulo na. Abay, isa to the rescue. Sinalo. Sinapok. Mas po sinapok. Sabi, huwag mong tuluan. Baka dalawin tayo. Sabi, mamay, pag natuluan mo na yung salamin, dadalawin ka. Kasi kaya mo, ante, pag ikaw naman ang namatay, special at takol mo, may alulod. Parang, ante, hindi namin tutuluan. Kaya may wiper. Di ba? Eh, bakit naman? Okay lang. Ganun ba kasama ang Diyos? Na biglang dadalawin na lang, no? Naalala ko pa dati noon, nung namatay yung sarili kong lola, no? Talagang kasi kirinelate namin si lola. Kasi nga, hiling lang ni lola, pag naging pari ako, siya maghatid sa akin sa altar. Inisip ko naman, paano naman bibilutin nyo kung kalansay alang na may sako? Ano yan, bakit? Lola ko, bakit? Gusto niya tumama eh. Pinakremate namin.
Para at least mas social siya, di ba? Apo na. Pwede ko pa siya isabo eh. Pagka nag-iisa, wawalisin na lang ulit, no? Nung bago siya i-cremate yung lola ko, pinabuksan ko yung ataon. Talaga niyakap namin, nawala yung takot ko sa patay. Hinalikan ko lola ko, yung mga makeup niya, lumipat na sa akin. Kaya nung i-cremate na ako, na binibit, hindi po ako, bago lola ko, ko. Tapos talaga yung mga apo, iyakap kami talaga lahat yung luha namin, tumulog. Dahil pa ni lola yung nag-fitness first, pawis na pawis na. Parang nag-gym si lola. Lola, nag-gym ka ba? Tapos may kumakalapit sa akin, brother, huwag niyo pong tuluan ng luha. Sabi ko, bakit? Baka po may sumunod. Sabi ko, pag hindi ka tumigil, ikaw talaga sumunod. Pakialam mo, lola ko po eh. Ang punto ko doon, huling sandali ko makikita yung katawang lupa. Ipagkakait ko ba yun? Tapos pagkadali ba, ano? Iparamdam niyo. Kung gusto niyo, sayaw niyo, kantungin niyo. Diba? Yan ay, bakit niyo may kantong? Masyado magkwentuhan pa kayo. Yakapin nyo, no? Yan ay huling pagpapakita ng pagmamahal. No, minsan nagbindisyon ako. Ako yung huling lumabas. Siyempre ako yung nagbindisyon. Nung papalabas na ako, may sabi ka, sa huling lumabas, wala nang lilingon. May pamahin, ang lumingon, mamamatay. Sabi ko, siya, tayo kayo baklo, di ba? Pinatakot din ako, baka paglingon ko. Ang lupit ng Diyos, no? Minsan ayaw na makipaglibing ng mga tao kasi nga masama daw yung pakita yung simbahan, ito yung bahay. Dadaan ulit yung patay doon sa bahay. Pero may kaibigan kami sa Lerma, si Mutya, nung namatay yung nanay niya, sabi, hindi ko na pamimisahan, ikaw na lang. Hindi pa ako pare, bless lang to. Pamisahan mo pare, sabi, hindi pwede ba kasi dadaan ulit sa bahay. Tika ko, pare dito man, ipasyal ko sa tutuban muna. Magtiyangki muna kayo. Sama sa abansan, di ba? Ang punto ho doon, pakinaman ba natin yung buhay natin? Una-una, ang problema sa mga pamahiin na yan, you create a wrong notion of God. Parang ang lupit ng Diyos. Pag hindi ko ginawa ito, mapatayin ako ng Diyos. Bawal, pusa. May nasalubong sa akin. Masama ba yun? Pag may nasalubong akong pusa, anong gagawin ko? Itim na pusa. Di ba masama? Sabi ko, hello, bigyan mo pa ba ng problema yung pusa? Isip ko siya sa dadaan. Kaya ako siya maging pusa. Sabi ng pusa, ano problema nito? Pusa yan. Hindi naman magbibigay ng schedule bukas, dadaan ako sa bahay. Kaya ako siya maging pusa. Nagets niyo po yun, ano? Yun ang mahirap sa ganung perspektibo eh. Hindi natin nauunawaan yung kagandahan ng buhay. Kaya nga sana mga kapatid yun ang hiling ko na tulungan nyo naman po na mapagaang yung kalooban sa pamagitan ng pagbibigay ng huling pamamaalam. Tigilan nyo na po yung mga pamahiin. At tawa ka sa patay, may hawak na pera. Para saan niya? Ano daw po yun eh, pampaswerte. Kaya matawa ka, kung di pa na namatay, nagkapera yung patay. No, kasi daw pang... salamat. Mukhang ba ako nagtatae? Thank you po, no? At yun po yung huwag niyong kalilimutan. Huwag niyo pong hayaan na maunahan kayo ng takot kaysa sa pagmamahal. Hindi ho ganun kalupit ang Diyos. Yung isang libing, lumabas ako. Gusto ko may nabasag sa gilid ko. Ano yun? May away? Ay, hindi yung brother, kailangan may babasag. Kasi yung pag binasag yun, matitigil yung cycle ng kamatay. Kasi kung gano'n, kung ako tinamaan niya, ako sumunod dyan. Nag-gets nyo mo yan, di ba? Parang, nagawa natin tanga ang Diyos. Parang gano'n ba kalupit ang Diyos? Nakipaglibing ka na, mamaya patay ka na. Pag kami aalis ng bakay, iikot ang plato hanggang makasakay sa kanto. Nangyari sa amin, nag-away-away yung pamilya.